Ngunit hindi ito kailanman sinadya na mangyari. Habang nagawa ni Bolsak Ilgeny na harangin ang ulo ng pangunahing tauhan gamit ang kanyang pangalawang paa, galit na galit siyang pinandilatin niya. Tinawag siyang isang walang pakundangan na Krigan. Ngunit ang Anunta na yun ay malapit ng magulat at agad na itinaas ang kanyang libreng paa. At sa sumunod na segundo ay hinampas niya ang lugar kung saan nakatayo ang nagpapanggap. Ngunit nagawa niyang umatras, tumalon pabalik sa isang ligtas na distansya. Ang pangunahing tauhan, na hinimok ng puot at uhaw na pumatay, ay humawak sa lupa at agad na sinugod siya. Siya ay umatake ng galit. Ngunit ang kanyang kalaban ay nagawang iwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake nang walang gaanong problema. Ngunit si Bolsak Ilgeny ay hindi tatakbo sa lahat ng oras, sa isang punto ay tumalon siya pabalik ng mas malayong distansya kaysa karaniwan, na naging dahilan upang agad na sumugod si Anunta sa kanya. Ngunit yun mismo ang gusto ng nagkukunwari, na matagal nang nakakulong sa kanya, at sumilay sa kanyang mukha ang isang nakamamanghang ngiti. Sa susunod na sandali, naghagis siya ng suntok na hindi napigilan ng pangunahing tauhan na lumilipad ng napakabilis. Agad na humiwalay ang isa sa mga paa ng humanoid lizard sa katawan nito. At kasama nito, nagsimula siyang bumagsak sa lupa. Ngunit si Anunta ay hindi isang taong madaling talunin. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa isang mas maliwanag na pulang ilaw, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng galit na galit. Biglang, isang bagong braso ang agad na nagsimulang mabuo kapalit ng kanyang naputol na braso. Hindi makapaniwala si Bolsak na bumagsak sa lupa sa kanyang nakikita. Marahil ay nagawa ng kanyang kalaban sa isang kisap mata ang gayong malubhang sugat. Bukod dito, sa paghusga sa kanyang saloobin, wala siyang balak na sumuko. Sa sumunod na sandali, nagsimulang mag-ipon ng isang aura sa nakabukang braso ng bida, na inilunsad niya sa kanyang kalaban gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay. Ang pulang bahid ng aura ay pumutol sa ere, dumiretso sa Bolsak. Agad na hinabi ni Bolsak ang ilang ugat sa kanyang harapan, balak itong gamitin bilang panangga. Ngunit ang kalasag na gawa sa mga ugat ay hindi masyadong malakas. Ang bahid ng pulang aura ay pumutol sa mga ugat nang walang anumang problema, nagpatuloy sa paggalaw nito at tumama sa nagpapanggap, na hiniwa siya sa dalawa. Habang nararamdaman niya ang sakit, nagpakawala siya ng isang nakakasakit na pusong hiyaw, at pagkatapos ay patuloy siyang sumigaw ng mga sumpa. Nagulat si Nadja sa kanyang nakita, iniisip na sana kung gumana ito. Ngunit kahit nawawala ang kalahati ng kanyang katawan, buhay pa rin si Bolsak. Duguan na ang dati niyang mapuputing mata. Pinilit niyang bumangon, nakasandal sa kanyang braso, umuungol ng masakit, at nagtanong sa galit na tinig kung paano nila nang ahas na gawin ito sa kanya. Si Anunta, na napagtantong hindi pa tapos, ay tumayong alerto, ngunit ang panganib ay nagmula sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Sa likuran niya, isang pugot na halimaw na parang ibon ang bumangon mula sa lupa. The next thing he knew, he was lunging at the protagonist. Salamat sa kanyang instincts, nagawa ni Anunta na iwasan ang pag-atake ng walang anumang problema. Gayunpaman, nang lumingon siya, napagtanto niyang hindi siya ang pangunahing target ng pag-ataking iyon. Dahil kaharap nila ngayon ang isang tunay na halimaw na binubuo ng katawan ng parang ibon na halimaw habang ang itaas na bahagi ay kay Bolsak. Sobrang tugma nila na para silang ginawa para sa isa't isa. Ngunit sa lahat ng kaseryosohan, ang nagpapanggap ngayon ay naglabas ng isang tunay na nakakatakot na aura. Ngunit gaano man kay takot-takot ang kalaban, gaya ng ipinakita ng karanasan, hindi yun tumigil kay Anunta. Ilang saglit pa ay nawala na siya sa kinatatayuan niya, mga bukol na lang ang naiwan sa likuran niya. Sa galit na ungol, sinunggaban niya ang Bolsak Ilgeny habang ang huli ay sumisigaw sa galit na boses, ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba ng lakas at kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan natin. Maliwanag na sumisikat ang araw sa bahagyang maulap na bughaw na kalangitan. Ngunit sa sumunod na sandali, nabasag ang katahimikan sa pamamagitan ng isang kalabog na tila may humahampas ng salamin. Kasabay nito, isang maliit na bitak ang lumitaw sa kalangitan na para bang ito ay isang materyal. Pero ilang saglit lang ay tumindi ang impact na naging dahilan para lumaki pa ang crack. Sa susunod na sandali, ang langit, na parang salamin, ay nabasag, ang mga tipak nito ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Mula sa nagresultang butas, lumitaw ang isang kamay na nakasuot ng ginintuan na napakalaking guwantes. Sa butas na nilikha ay isang bilog na kahawig ng isang portal, kung saan makikita ang silweta ng isang tao. Ang silweta na yun ay naging isang maringal na lalaki na nakasuot ng ginto at puting baluti,
na may isang pares ng maliliit na itim na sungay na tumutubo sa kanyang ulo habang ang isang gintong kalahating bilog ay nakahover sa itaas ng kanyang ulo. Mula sa isang taas na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat, siya ay nakatingin sa lungsod, at mas partikular sa isang puting puno ng lotus, sa gitna kung saan may nangyayari. Kasabay nito sa puting Lotus Temple, marilag na itinaas ni Bolsak Ilgeni ang kanyang mga braso at ibinaba ang kanyang mga pakpak at sinabi sa isang solemn na boses para makita ng lahat ang kanyang napakagandang pakpak. May gusto pa siyang idagdag, ngunit hindi siya pinayagan ni Anunta dahil agad itong lumapit sa kanya at sinuntok siya sa tiyan. Agad siyang napaatras, naiwan ang kanyang kalaban na namimilipit sa sakit. Ngunit sa kabila ng butas ng kanyang tiyan ay hindi niya ito pinansin. Sa halip ay itinaas niya ang kanyang kamay na kumikinang sa gintong liwanag, paitaas na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sa susunod na sandali, ang mga ugat na lumitaw mula sa lupa ay agad na humawak sa mga binti ng pangunahing tauhan sa pagtatangkang pigilan siya. Kasabay nito ang pagbukas ng butas sa loob ng tiyan nito na napapalibutan ng mga pangil. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na puting spike ang lumabas mula rito. Nakangising ngiti, lumingon si Bolsak kay Anunta at sinabi sa kanya na puputulin niya ito. Ang kanyang mga salita ay hindi idle, dahil sa sumunod na sandali daan-daang spike ang bumaril ng napakabilis patungo sa kinatatayuan ng bida. Nang makita ang paparating na panganib, nagsimula siyang magtipo ng isang pulang aura sa kanyang mga paa, na nagiging pula ng dugo. Pagkaraan ng ilang sandali, naabot ng mga spike ang kanilang target, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Nang makita ito, sinigaw ni Nadia ang pangalan ng pangunahing tauhan sa gulat. Ngunit hindi siya ang tipong masisira sa gayong pag-atake. At sa susunod na sandali, tumalon siya mula sa ulap ng alikabok at nasa likod ng Bolsak. Sinubukan niyang tumalikod para itaboy ang pag-atake. Ngunit huli na, habang si Anunta ay tulak sa lupa sa bilis ng kidlat. Sa isang mabangis na dagandong at mga kamao na nababalutan ng pulang dugong aura, lumipad siya patungo sa kanya. Matapos mahabol ang kanyang kalaban, ang pangunahing tauhan ay nagsimulang galit na maghatid ng mga nakakadurog na suntok na nagbigay kulay sa lahat ng nasa paligid niya sa mga pulang tono. Gayunpaman, hindi siya nakatakas. Gayunpaman, pagkatapos maghatid ng sunod-sunod na suntok, agad siyang nakabawi. Bolsak, na ang katawan ay dating nyebe, puti at marilag, ngayon ay itim at punit-punit. Mas mukha na siyang isang pangit na halimaw. Galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinumpa niya ang pangunahing tauhan. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Ananta, na lumapag at nakatayo sa di kalayuan, nanlaki ang pulang mata ni Bolsak sa gulat. Dahil hindi siya makapaniwala na nagbago na naman ang hitsura ng kanyang kalaban. Ang isa ay naging mas malaki at bahagyang mas malaki. Ang mga kuko sa kanyang mga paa ay naging mas malaki habang ang isang pula o nagmumula sa kanyang mga paa. Hindi lang siya ang nakapansin ng pagbabago. Si Nadia na nakatayo sa malapit, nanunood ng laban sa gilid ay nagulat din na nagbago na naman ang itsura ni Ananta. Ang mga ugat ay muling pumapalibot sa mga binti ng pangunahing tauhan, ngunit ito ay walang problema para sa kanya dahil kailangan lang niyang putulin ang kanyang mga binti. Nang makalaya na sa mga ugat, tumalo ng mataas sa hangin si Ananta. Ang mga naputol na binti ay agad na nagsimulang tumubos sa hindi kapani-pani walang bilis, at sa sumunod na sandali ay parang walang nangyari. Habang pinapanood ni Bolsak, lalo siyang namangha sa mga kakayahan ng kanyang kalaban, na napakalakas na lampas ito sa pangunawa ng tao at nagtataglay din ng hindi kapani-pani walang kakayahan sa pagbabagong buhay at pagbabagong anyo. Napagtanto na hindi siya makakatakas sa ganoong kapangyarihan, nagpasya siyang ibigay ang kanyang makakaya. Kung gagawin niya yon, mas mabilis siyang madudurog nito kaysa sa maaari niyang i-react. Itinaas niya ang kanyang kamay na nababalot ng gintong aura, nagigting ang kanyang mga ngipin sa galit. Nang sumunod na sandali ay nagsimulang yumanig ang lupa na parang nagsimula ang lindol. Sumigaw si Nadia at bumagsak muli sa kanyang mga kamay, tinakpan ng mga bata sa lupa gamit ang kanyang katawan. Kasabay ng pagtayo ni Ananta sa lupa, ano ang mabilis na lumalapit? Ito ay gumagalaw sa ilalim ng lupa, sinisira ang sahig na dinadaanan nito. Nang makita niya ito, agad siyang tumulak sa lupa at tumalon sa hangin habang ang mga ugat ay sumugod sa kanya, na naglalayong mahuli ang kaaway. Gayunpaman, ang kanilang bilis ay malinaw na hindi sapat upang gawin ito. Sa kabila ng bilang ng mga ugat at ang kanilang medyo mataas na bilis, ang pangunahing tauhan ay walang problema sa pag-iwas sa kanila sa pamamagitan ng pagtalon sa hanay.
Ibinaling ang tingin sa kumokontrol sa mga ugat, na sabi ni Ananta sa sarili na hindi siya makakapagpatuloy ng ganito ng matagal. Dahil kahit anong atake niya sa kanyang kalaban, makakabawi din ang may sangay na White Lotus. At habang tumatagal ang labanan, hindi gaanong kanais-nais ang posisyon niya. Bigla niyang inilipat ang kanyang tingin sa gitna ng templo, kung saan ang mga bangkay ay nahuhulog mula sa tuktok ng puting puno ng lotus. Dama pa sila sa isang bahagyang mas maliit na puno sa gitna ng templo bago umabot sa lupa. Nakaisip agad si Ananta ng plano na sa tingin niya ay maaring gumana. Iniipon ang aura sa kanyang mga paa. Sa sumunod na sandali, itinulak niya ang sarili sa lupa ng may matinding puwersa. Hindi lang kay Bolzak na hindi naiintindihan ng kanyang mga kilos, pati na rin si Nadia, nagulat na ibinuka ang kanyang bibig. Si Ananta, gayunpaman, ay patuloy na lumipad paitaas sa napakabilis na bilis habang kasabay nito ay nag-iipon ng isang aura sa kanyang kanang kamay. Sa nangyari, ang kanyang target ay ang kisame ng templo na kanyang hinampas sa susunod na sandali. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na pinagmamasdan ni Bolzak Eugenie na may pagkataranta habang nakatayo siya sa lupa, hindi nauunawaan kung ano ang sinusubukang gawin ng kanyang kalaban. Ang isang bilog na butas ay nabuo sa kisame kung saan ang sikat ng araw ay damaloy. Ang pangunahing tauhan, kasama ang mga labi ng kisame, ay nagsimulang bumagsak. Sinasamantala ang katotohanan na hindi niya naiwasan ang pag-atake sa hangin, matagumpay na nagawa ni Bolzak na atali ang pangunahing tauhan gamit ang mga tuhod na kahoy. Inilipat ang immobilized Ananta sa harap niya, mapanuksong tinanong siya ni Bolzak kung mamamatay ba siya sa ilalim ng mga labi ng kisame. O kung sinusubukan lang niyang mag-isip ng isang uri ng daya, bakas sa kanyang titig ang pagmamataas at tiwala sa sarili. Ngayon na inakala niyang madali na siyang manalo ngayon. Ilan ang sinabi ng bida sa malamig na boses? Ilang buhay na ba ang kinuha mo? Tinanong niya ang peke pagkatapos ng ilang sandali. Kung saan ang peking tinakpan ng kadiliman at naglalabas ng nakakatakot na aura, ay sumagot na pagod na siyang magbilang, idinagdag na marami siyang na-absorb kaya nawala na siya ng bilang. Nang marinig ang kanyang sagot, napabuntong hininga ang bida. Agad na naging kulay purple ang kapaligiran sa paligid niya. Sa susunod na sandali, isang pares ng mga pakpak na kumikinang na may kulay ubeng aura ay tumubo mula sa kanyang likuran. Pagkatapos nito, sinabi ni Ananta sa malamig at marilag na boses na sa ngalan ng mga inosenteng buhay ay nilamon niya. Siya ay ibabagsak ng mga espiritu ng mga patay. Agad na nagbago ang kapaligiran sa paligid niya, na puno ng lamig ng mga patay. Nagliwanag ang mga mata ng butiki na may liwanag na kulay violet. Sa sumunod na sandali, nagsimulang yumanig ang kisame ng templo at isang ingay ang narinig na parang daan-daang talampakan ang tumatakbo sa ibabaw. Natarante si Bolzak Eugenie at tumingala, sinusubukang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Nabuhay ang takot sa kanyang kaluluwa, dulot ng hindi alam na naghihintay sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, lumipad ang maraming katawan sa lupa, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa isang lilang liwanag. Sila ay mga zombie na kontrolado ng Ananta. Pinagtibay ang kanyang kalooban, agad silang sumugod sa peking patuloy na nakatayo sa pagkataranta, hindi na pagtanto kung ano ang nangyayari. 12-dosenang, kung hindi man daan-daang mga zombie, ang sumugod sa kanya, kinakagat at pinupunit ang kanyang katawan habang siya ay galit na hinahampas ang kanyang mga braso, sinusubukang labanan ang walang katapusang pulutong ng mga patay. Ang kanyang galit at bigong mga hiyawan ay maririnig sa lahat ng dako, kahit saan. Sa panunood nito, muling hindi maintindihan ni Nadia kung ano ang nangyayari at kung bakit biglang nabuhay ang mga patay at nagsimulang umatake kay Bolzak. Bilang isang resulta, ang mga zombie, dahil sa kanilang mga numero ay nagawang palibutan siya, simulang mapunit ang mga tipak ng laman mula sa kanya ng walang awa. Ang kanyang masakit at galit na mga hiyawan ay umalingaw-ngaw sa paligid. Habang ang mga patay ay patuloy na nagtatambak mula sa itaas, na ibinabaon ng peke sa ilalim niya ng higit pa, iniunat niya ang kanyang kamay sa langit sa kawalan ng pag-asa at nagpakawala ng isang nakakasakit na sigaw. Inipon ang kanyang huling lakas, sa susunod na sandali ay sumabog siya sa karamihan ng mga zombie na patuloy na sumusunod sa kanya. Nang may desperasyon sa kanyang boses, sumugod siya sa lugar kung saan nakaupo si Nadia kasama ang kanyang dalawang anak at nagsimulang sumigaw sa galit na boses na kailangan niya ng isang biktima. Nang makitang papalapit si Bolzak, na tila isang baliw na halimaw, bumangon si Nadia mula sa lupa at inilibing ang mga bata kasama niya. Nang tila nawala ang lahat, isang bitak ang lumitaw sa kalangitan.
Mula saan? Sa susunod na sandali, isang maliwanag na hanay ng gininto ang liwanag ang nagsimulang bumagsak ng direkta sa Madden Pretender. Nang maabyutan ng halimaw, sumabog ito ng maliwanag na liwanag mula sa puwersa kung saan kinailangan ng batang babae na takpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay. Nakapikit, sinubukan niyang tingnan kung ano ang nangyari. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaki na may makapangyarihang pangangatawan at nakasuot din ng gintong baluti. Ang kanyang paa ay idiniin ang ulo ni Balzac sa lupa. Ang kanyang buong hitsura ay nagdulot ng pagkamangha at paghanga. Nanlamig si Nadia sa takot nang makita siya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa pagtakbo o pakikipaglaban. Nang makita niya itong nakayuko sa harapan niya, at nang hindi itinaas ang kanyang ulo, tinanong kung nasiyahan ka sa paglalakbay. Nabigla si Nadia sa mga sinabi nito dahil tila hindi nakadirekta ang mga ito sa kanya. Ngunit sigurado siyang walang tao sa likod niya. Gayunpaman, may ilang paggalaw at ang malungkot na mata na batang lalaki na labis niyang naranasan, ngunit hindi matagumpay na naipagtanggol, ay tumayo sa kanyang paanan. Napalingon siya sa takot at wala na ang binata. May isang lalaking may mahabang puting buhok na nagsasabi sa kakaibang mandirigmang iyon na nahulog mula sa langit na medyo nalampasan niya ang kanyang pagtanggap. Tila ang bata ay hindi tulad ng kanyang tila sa simula at ay especially iya sa lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang paligid. Ngunit sino ang may kapangyarihang gumawa ng ganoong bagay? Pinunit ng lalaki ang kanyang damit na halatang napakaliit para sa kanya at tumambad ang kanyang matipunong katawan. Pagkatapos ay sinabi ng kakaibang mandirigma na siya ay dumating upang samahan siya. Malinaw na ngayon na ang taong ito ang tunay na pagkakatawang tao ng mga pakpak, at sa wakas ay personal siyang dumating upang harapin ang peke. Samantala, pinapanood ni Whitefoot ang lahat ng nangyayari mula sa isang ligtas na distansya. Nakatingala siya sa puno mula sa itaas, na may nabuong mga bitak sa langit. Iniuulat niya ang sitwasyon sa isang tao mula sa kanyang information guild sa telepono. Nagkaroon ng lamat sa kalawakan sa kalangitan sa itaas ng puting lotus tree, at ito ay tiyak na nakumpirma na impormasyon.